What is your message to the President and the public? Well, maawa sana sa ating bansa ang President Marcos. Bongbong, you should resign now bago kasi patalsikin ng taong bayan. Dahil galit ng tao. You don't know silent na ang tao. Marami na pong galit. Dahil ito na pinakamalaki. At hindi lang ito, ha. This is just the tip of the iceberg. Isang departamento lang ito. Dito na pinakamaraming graft and corruption na administration. Other departments that should be investigated, Go? Mabilis lang, mabilisan. Ibang departamento bukod sa DPWH. Top of mind. Isa-isa lang, marami. Pero dalawa, give me two. Dadami ang babato sa akin. Next time na lang. After Maraming na lang ng interview. Maraming mga ulol na aso dyan na baka amoy ng pera, kakagat. Ayun. Okay. For now, thank you very much for joining us this morning. Thank you. For all those... Alright mga kababayan, once again, magandang araw po sa inyo. Ako po si Parak TV. At ayan nga po, ang muling paalala po ni dating Governor Chavit Singson dito po kay President Bongbong Marcos na mag-resign over dito po sa flood control mess. At ngayong araw din po na ito, mga kababayan ko, ay alamin po natin yung statement po ni Mayor Magalong, di ba? Sabi niya po dito, ang Pangulo natin walang isang salita. Siya mismo ang nagsabi open to public, dapat tapos na ngayon. Sabihin niya, wala siyang kapangyarihan para diktahan ang gusto ICI na close hearing. Pwede ba yon? Ikaw ang head of the state at ikaw mismo ang bumuo at umili ng mga yan. Paanong wala kang kapangyarihan? Mayor Magalong. So ayan po, ipapatawag ko si Romualdez pero close hearing, ang galing! So yan po yung mga pag-uusapan natin at kung bago po kayo sa channel natin ay... huwag niyo pong kakalimutan na i-like at subscribe itong channel natin para lagi po kayong updated dito po sa mga balitang pampolitika. At ito na nga po mga kababayan, ang pagkakasabi po ni Mayor Magalong, hindi porket hindi na ako miyembro ng ICI ay tatahimik na lang ako at magbibingi-bingihan. Ito ang nangyayari ngayon, pakinggan nyo. Bago buuin ni President Marcos ang ICI, wala pang konkreto na tao na nakakapagturo kay Romualdez at Co. Meron man, diskaya lang. By that time, ang sabi ng Pangulo, open hearing for transparency. Ito yung mga araw na tanging kontraktor, district engineers, maliliit na congressman, at ilang senador pa lamang ang ginigisa. Ngunit nung last hearing sa Senado, biglang may isang sumabog na hindi ini-expect. Isang matapang na Marines, isang matapang na Marine ang lakas na loob na nagsalita at direktang tinuro si Co at Romualdez. Diyan na nagsimula bumaliktad ang lahat. Matatandaan, inalis ako at sinabihang may conflict of interest. Tapos naglabas ang ICI na biglang close hearing na. Dahil dawit si Co at Romualdez may testigo na sa kanila na sila ang utak. Tapos bigla yung Blue Ribbon Chair, naglabas naman ang statement, halos lahat daw ng mga senador involved. So inuumpisahan na guluhin ang mata ng tao. Tinutuon sa iba pa para maalis kila Co at Romualdez. Pero hindi umubra dahil alam na ng taong bayan kung sino talaga ang utak. So hindi nila alam ang gagawin nila ngayon para hindi sila magmukhang pinoprotektahan si Romualdez. Lalong nagagalit ang taong bayan sa ginagawa nila, kaya ito ngayon ang naisip nilang paraan. Naglabas ang ICI ng statement na ipapatawag na din si Romualdez. Naglabas na din ang statement si Lacson na ipapatawag na din si Romualdez. Sabay-sabay bigla ganyan ang desisyon nila na parang may script Pati DOJ, sasampahan daw si Romualdez ng kaso sa ombudsman. Tapos si Remulla mismo ang nalalapit ng maging ombudsman. Papatawag na sila para hindi isipin ng taong bayan na protector sila. Pero close hearing. Ito po ang kadugtong. Para hindi malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa nila sa hearing, kung nagkukunwari-kunwari lang sila. Kunyari na iniimbestigahan si Romualdez pero sa totoo, baka sa loob ng hearing, pinagtatawanan lang nila ang taong bayan. Napakasimpleng tactics.
Close hearing nung hindi pa damay si Romualdez. Damay na, close hearing na dapat. Ngayong araw ay hearing na naman ng ICI. Alam ba ng mga tao ang totoong nangyari sa loob? Malamang hindi. Malalaman na lang sa spokesperson ng ICI ang naging resulta. Sila na lang ang nakakaalam ng ang totoo dyan. Totoo ba ang pinagsasabi ng spokesperson ng ICI? Ito pa, paano natin malalaman kung totoo? Sila na lang ang nasa loob. Siguro iba ang kwento kung ako ang nasa loob ng ICI na yan. After hearing, kahit close hearing yan, isasambulat ko yan sa sambayan ng Pilipino. Pero ang masakit ngayon, hindi ko alam ang nangyayari sa loob. Ang Pangulo natin walang isang salita. Kinig ka, Mr. President. Siya mismo ang nagsabi, open to public dapat. Tapos ngayon sasabihin niya na wala siyang kapangyarihan para diktahan ang gusto ng ICI na close hearing. Pwede ba yun? Ikaw, ang head of the state, at ikaw mismo ang bumuo at pumili ng mga yan. Paanong wala kang kapangyarihan? Yan pong pagkakasabi ni Mayor Magalong. At eto na nga po, ulitin natin, ang Pangulo natin, walang isang salita. Siya mismo ang nag-open to public, dapat. Tapos ngayon, sasabihin niya, wala siyang kapangyarihan para diktahan ang gusto ng ICI na close hearing. Pwede ba yun? Ikaw ang head of the state at ikaw mismo ang bumuo, pumili ng mga yan, paano wala kang kapangyarihan? Mayor Magalong. Ipapatawag ko no, si Romualdez, pero close hearing, ang galing. So ayan, at bibigyan nga po natin ng reaksyon mga kababayan ko. At tama nga rin po yung sinasabi natin dito sa channel natin na ang taong bayan po ay nag-aabang kung ano ba ang magiging resulta. Ngayong tinamaan na ng gusto itong si Po at Romualdez ay bigla po na-close hearing ang ICI. Hindi po ba dapat na malinaw sa mamamayang Pilipino, dapat ito sana ay nakalive para malalaman natin kung ano po yung pinag-uusapan sa loob. Kasi yung budget po na hinahanap natin na napunta po sa mga multong proyekto ng flood control, mga kababayan, sila rin ang nag-usap na hindi rin alam ng mga kababayan natin. Pero ngayon, naiimbestigahan na at nalalapit ng malaman ng taong bayan, ay i-close hearing na naman nila. Ibig sabihin po, sila rin ang mag-uusap. Sinabi rin dito ni Mayor Magalong na walang isang salita ang presidente dahil nga dyan sa ginawa ng close hearing ito. Paano po malalaman ng taong bayan na magiging tapat yung ICI, yung kanilang spokesperson? Paano po malalaman kung ano talaga ang tinatakbo ng investigasyon? Ito po ba ang Grand Zarzuela na tinatawag ng ilan po na nababasa po natin sa social media? Halos pare-parehas na po sila. Kasi itong si Senator Ping Lacson, sabi niya po, ipapatawag itong si Romualdez. Ganon din di lang si Romualdez, si Saldico rin. Ganon din po dito sa DOJ. Diba? Tapos dito sa ICI, ipapatawag din si Romualdez. Ang gusto po kasi ng sambayanang Pilipino ay malaman, marinig mismo kay Romualdez kung paano niya papapulaanan itong mga lumalabas na testimonya ng testigo, lalong-lalo na ito pong si retired Master Sergeant Gutesa na mismo kinuturo niya na nagdala siya ng pera sa bahay ni Romualdez. Ang gusto pong malaman ng mga kababayan nating Pilipino ay mapanood sa live, makita kung paano sumagot ang dating speaker na gumawa at sinasabi na siya rin ang dahilan para ma-impeach ang Vice President Inday Sara Duterte. Gusto ng taong bayan saan napunta ang flood control. Kung paano, mga kababayan ko, ang gagawin na dahilan o paano ipagtatanggol ni Romualdez ang kanyang sarili doon sa ICI or maging sa Blue Ribbon man. Kakalungkot po na hindi po mapapanood ng mga kababayan natin Pilipino. Pero ako po, bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino, ay humahanga po ako sa tapang paninindigan ni Mayor Magalong. Kaya pala, umalis din itong si Mayor Magalong dahil di niya rin nagustuhan na maging close hearing. Kung nandyan daw siya, paring close yan, pero paglabas niya, pwede niya itong sabihin. Pwede siyang magpa-interview sa media para
sabihin niya kung ano yung napag-usapan sa loob. Ang nangyayari po kasi ngayon, ang nababalitaan natin, nag-tell-all na ang Diskaya at ipapatawag na itong mga sangkot. At sinasabi rin ng DOJ na mahigit na 200 mga personalidad ang maaring masampahan ng kaso. Kanilang ipapatawag. Tingnan nyo, doon pa lamang, hindi na nga natin malaman kung sino-sino yung 200 na yan. At ganun din sa loob ng ICI kung ano ang nangyayari. At talaga pong nagdududa ang mga kababayan nating Pilipino dito po sa mismong ICI na binuo ng presidente, tapos sasabihin niya na wala siyang kapangyarihan na diktahan ang ICI sa close hearing na yan. Pwede nga yun. Pwede ba yun? Yun nga sinasabi ni Mayor Magalong, pwede ba yun? Ikaw mismo ang bumuo at ikaw mismo ang pumili, paanong wala kang magiging kapangyarihan? So taong bayan, tayo na po ang mag-isip, saan ba papunta ang hearing na ginagawa ng ICI? Saan ba ito papunta? Mabibigyan ba ng hustisya ang pagnanakaw sa pera ng bayan natin, sa pera ng flood control? Ito yung mahirap po dito kay Presidente Marcos. Walang isang salita. Sabi niya, open to public. Pero nung natumbok, si Siko at si Romualdez ay close hearing na. May tinatago po ba sa atin ang Presidente ng Republika ng Pilipinas? Sa mga nangyayaring ito, uulitin ko, may itinatago po ba sa atin ang Presidente ng Republika ng Pilipinas? Ito pa nga yung pagkakasabi ni Mr. President, dapat nang matapos ang walang habas na abuso sa kapangyarihan at kasakiman. Alam nyo, Mr. President, may kasalanan po kayo dyan. Dahil unang-una, kayo po yung pumirma ng mga budget na yan. Hindi po kayo ligtas dito. Ito kaya ang dahilan kung bakit gusto nyo maging close yung hearing ng ICI. Kasalanan nyo rin po ito dahil sa pagpili po ng inyong mga sekretary dyan, ng inyong mga tauhan, lalong-lalo na po dyan sa speaker. Nabayaan nyo na yung pinsan nyo, halos magdadalawang termino nga siya dyan, di ba? The 19th and the 20th Congress. Parang wala po kayong lakas na pigilin yung pinsan nyo. Yan po ang sinasabi ng ating mga kababayan at nababasa ko sa social media. Paano mong tatapusin ang walang habas na pang-aabuso sa kapangyarihan kung mismong ikaw hindi mo kayang ipakita sa mamamayang Pilipino ang transparency and accountability? Bakit hinayaan mo na maging close hearing itong ICI na dapat sana ay napapanood ng publiko para malaman namin kung ano ang tunay na nangyayari? Ngayong kasangkot na ang pinsan mo, Mr. President, mukhang yung iyong tagapagsalita ay nagiging tagapagsalita na rin ng pinsan mo. Bakit po ganon? Hindi po ba dapat ang trabaho ng PCO ay tagapagsalita po ng Office of the President? Pero ang nakikita po ng mga kababayan natin ay ganito. Tingnan niyo po ito. Unang-una po, si VP Sara na naman po ay abogado. So dapat malaman niya kung ano ang pagkakaiba na na-mention at ang conviction Delaware case. Ito po yung mga heavy luggages, yung mga suhulan daan po sa Okada kung hindi po ako nagkakamali. 17 times po na nabanggit yung pangalan po ng dating speaker. Hindi po tayo nagkakamali, mga kababayan. Pero ang pinagtataka po ng ating isa rin po sa mga galing na broadcaster, sabi niya po rito, bakit Malacanang ang nagsasalita sa dating speaker? Kaya naman pala niyang ipagtanggol ang sarili niya. Di po ba? Ang dami-dami na po tagapagsalita ng speaker. No? Ilan po? 3 kung di po ako nagkakamali. Or 2. Si Abante, nagsasalita rin po sa kanya. Si dating Representative Barbers, nagsasalita din sa kanya. O, tapos siya rin, mga kababayan. Diba? Ganon din po yun. Siya rin, pwede naman siyang magbigay
siya rin ay pwede naman siyang magbigay ng kanyang mga statement. At yun din po nakikita natin sa public. May pinagtatakpan po ba dito si Auntie Claire? May pinagtatakpan po ba ang Malacanang sa sambayan ng Pilipino? Yan po kasi ang mga katanungan na nababalot, no? Nababalot ngayon. Sabi niya pa nga dito, why is Malacanang speaking on behalf of the former press speaker of the House? He can very well defend himself. Ang trabaho ng Presidential Communication Office ay magsalita para sa Pangulo. So, ibig sabihin, pinagtatakpan ba ng Pangulo si Speaker Romualdez? Tayo po, nagtatanong lamang po tayo, mga kababayan. Kasi grabe na po itong korupsyon na nangyayari sa bayan natin. Sa mga maanumalyang flood control projects na ito, saan papunta ang bayan natin? Pilipino, hanggang kailan pa tayo magtitiis ng mga magnanakaw na politiko na ito? Kaya nga po ako lagi kong ipinapaalala po sa inyo na sa pagpili po ng mga politiko, dapat po maingat po tayo. Dapat po piliin po natin yung mga tunay na nagmamahal sa bayan natin. Kaya pala ganun na lamang din, katindi sana, yung kagustuhan ni Mayor Magalong na sumama sa ICI dahil gusto niya talagang ibulgar kung sino talaga ang lalabas at lalabas sa investigasyon na ito. Katamaan ba ang Malacanang sa investigasyon na ito? Yan po mga katanungan na dapat po nating masagot. At hanggang ngayon, na patuloy po ang investigasyon sa flood control, hindi po matatahimik ang mga mamamayang Pilipino dahil meron na rin pong mga idea na nabubuo sa bawat isa. At isa pa pong tanong para po sa ng mga kababayan natin, matutuloy pa ba itong hearing dyan sa Blue Ribbon ngayong nagsimula na ang ICI? Diba? Halos pare-parehas na po sila ng statement na ipapatawag si Ko at Romualdez. Ang tanong, ano ang mangyayari? Maaari bang magpalitan uli ng pamunuan sa Senado? Maaari bang palitan si Senator Tito Soto? At syempre, kung ako ang tatanungin nyo, kung magkakapalitan nga, syempre walang iba. Ang gusto ko dyan ay si Senator Alan Peter Cayetano. Diba? Ayan, talagang subok na yan. Oh, pwede rin si Senator Marcoleta, diba? Pero para sa akin, dun muna tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. At si Senator Marcoleta ang muling humawak ng Blue Ribbon. Hindi po natin pinagkukumpara, no? Si Senator Lacson at si Senator Marcoleta. Pero kung ako po ang tatanungin nyo, mas nagustuhan ko po kung paano patakbuhin Senator Marcoleta ang Blue Ribbon Committee. Para meron pong check and balance. May magtatrabaho para sa mga Pilipino, para walang mga politikong makapagnakaw muli sa pondo ng bayan. So yun lamang po na po mga kababayan, pumuli si Parak TV. Magkita-kita po tayo sa mga susunod po nating video. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe ng ating channel, mag-subscribe na po kayo. At road to 120,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po. Mabuhay po ang lahing kayong manggi. Mabuhay po ang Pilipinas.